Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano po naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Kahapon pa po tinetema ng ating mga pagbasa ang pagkabalisa. Ang pagkabalisa po sa Ingles ay anxiety. Malimit natin itong kalituhan sa takot o fear at saka sa pag-aalala o worry. Kasi magkakalapit lang naman yan. Magkakamag-anak na pakiramdam. So ang focus kahapon pa hanggang ngayon ay yung pagkabalisa, anxiety. Si Apostol Pedro po sa unang pagbasa kahapon ang tumalakay dito sa kanyang epistola. Ang epistola po ay sulat, ibig sabihin. Ang banggit po niya, hindi lang sila yung kanyang mga sinulatan ang nagtitiis ng ganitong hirap. Yung hirap pong tinutukoy, yung pakiramdam na dulot ng anxiety. Kundi pati na rin ang mga kapatid sa buong daigdig. At ang isinulong po natin kahapong kasagutan sa pagkabalisa ay ang katatagan, steadiness, o kung gusto niyo naman, pwede ring tawaging steadfastness. Pero doon na lang tayo sa pagiging steady, siguro, para mas madaling mahawakan. Yung steady, yung kahit na ikaw ay uga-ugain, kahit na itulak ka, balyahin ka, babangon ka pa rin. Tatayo, titindig ng matatag. Ang katulad naman niyan ay yung tinatawag natin na resiliency. Yung parang kawayan, pag may unos, pag may bagyo, yuyuko lang yan. Babangon muli, pag tapos na ang bagyo. Resiliency. Napapagkamalan natin ang katatagan katulad ng isang napakalaking puno na napakatibay, pero pag binagyo, napuputol ang sanga, kung hindi man natutumba ng buo, nahuhugot pati ugat. Kaya parang mas maganda yung resiliency. Tumatatag po tayo, sa ganito po natin magandang maintindihan yung katatagan sa resiliency. At nagiging matatag po tayo kapag tayo ay nagpapakumbaba katulad ng kawayan.
at ipinagkakatiwala sa Diyos ang ating pagkabalisa, habang ginagawa rin naman natin ang ating bahagi sa pagiging handa at pagbabantay para hindi tayo madukutan, para hindi tayo mahablot ng kalaban. Ang mahal na poong Jesus Nazareno na po mismo ngayon sa ating ebanghelyo ang humihimok sa atin kung paano niyang hinihimok yung kanyang mga alagad noon na huwag mabalisa. Hinihikayat niya silang manalig sa Diyos at sa Kanya. Hinihikayat niya rin tayo ngayon na manalig sa Kanya. Ina-assure niya na may sapat na lugar sa poder ng Kanyang Ama para sa kanilang lahat. Yun po kasing pagkakasalin sa Tagalog, parang pag sinabi natin kasi sa English na, there are many rooms in my Father's house, plenty of room. Ibig sabihin, maluag. May space pa. Room, yung parang may sapat kang galawan ng iyong siko para hindi ka naman parang nakabartolina. Ang pagkaka-translate sa Tagalog, maraming silid. Parang mga kwarto, ano? Pero pwede rin nating maintindihan ng ganon, na parang may naghihintay sa ating lugar sa kabilang buhay. Okay. Pwede nating kapitan ang pag-asang yun. At ina-assure ni Jesus Nazareno na ating Panginoon ang kanyang mga alagad na may sapat na lugar sa poder ng kanyang Ama para sa kanilang lahat. Kaya wala silang dapat ipag-alaala o ikabalisa dahil natagpuan na rin naman nila ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, ang kaharap na nila. At sabi pa sa kanila, walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Okay, maigsing note lang po tungkol sa pagkabalisa, ano? Ito po yung pakiramdam na wala pa, kinatatakutan mo na. Hindi pa nga dumadating sa iyo yung yung kinatatakutan mo, takot na takot ka na. Yan yung anxiety. Kaya neurotic ang tawag ng iba. Nakakabaliw. Pag bumaba naman yan, bagsak ka naman sa depression. Ayun, Okay. Yun lang naman ang maigsing note natin tungkol doon para mas maintindihan natin bakit sinabi ni Jesus na sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kaya huwag kayong mag-alala, huwag kayong mag-worry, huwag din kayong magpakabalisa. Isinasalarawan naman po ni Apostol Pablo sa unang pagbasa natin ngayon kung paano tinanggap ang mahal na poong Jesus Nazareno ng mga sumasampalataya sa Kanya at kung paano rin naman siya hindi tinanggap ng mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Kinote pa niya ang pangako ng Diyos sa kanilang mga ninunong nasusulat sa 2 awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong Ama. Dito nare-realize po natin na may mga naliligaw pala ng landas, hindi dahil hindi nila alam ang daan, kundi dahil ayaw tahakin ang natagpuan ng tamang daan. Kaharap na nila. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay, pero mas pinili pang tumalikod, kumaliwa, o kumanan, o tumigil sa halip na sumulong at dumiretso sa daan, yakapin ang katotohanan, at tanggapin ang kaloob na buhay. May mga nabubulagan sa katotohanan na hindi dahil tago ang katotohanan, kundi dahil ayaw ngang tingnan ang katotohanan.
Kasi masakit ang katotohanan. Masakit ang katotohanan. At hanggat maaari, binabalutan natin ng candy, ng matamis, ang mapait na katotohanan. Ayun, ano. Candy-coated, pati maanghang na katotohanan tungkol sa ating sarili. Halimbawa, kamatayan. Hindi ba kaya nilalagyan natin ng make-up yung namatay, magandang baro, kurtina, mga ilaw, mga bulaklak, para pagandahin ang kamatayan. Kasi lahat ng kamatayan na aking nakita, lalo na po sa hospital ministry noon, ay sadyang napaka-pangit. We can only live in dignity of life. In life, not in death. Nayayakap lamang natin ang dignidad ng kamatayan dahil ang Panginoong Hesukristo mismo po ay nagpunta doon sa kamatayan para sa atin. Ang malungkot pa, mga kapatid, may mga namamatay hindi dahil mortal tayo, kundi dahil itinatanggi natin ang buhay. Pinipili natin yung kabila. Gusto man natin o hindi. Hindi natin tinatanggap ang pinagmumulan ng buhay, ang daluyan at ang hantungan. Ano po ang dahilan ng ating pagkaligaw paminsan-minsan, mga kapatid? Hindi naman manyapat na ligaw tayo minsan, ligaw na talaga tayo. Katatagpuin tayo ng Diyos sa daan upang ihatid muli, samahan, sa daan pabalik sa Kanya. Katulad ng ginawa niya doon sa 2 alagad na pauwi na sana ng Emmaus. Hindi po kaya ang ating pagkabalisa ay tayo na rin ang may dala sa ating sarili? Kung kayo'y nababalisa, ang sabi po ng mahal na pong Jesus Nazareno, huwag kayong mabalisa. Yan ho ang gustong-gusto ko sa Nazareno. Napakasimpleng mag-isip. Napaka-practical. Nababalisa ka, ay di wag kang mabalisa. Ganun lang. Para nga lang sa karamihan sa atin, hindi iyon ganun lang. Dahil masyado po tayong sophisticado, komplikado tayong mag-isip. At doon po tayo sa komplikasyong iyon nagkakawala-wala. Pinipilit po kasi nating i-reason out ang lahat. Nang sinabi po kasi ng mahal na poong Jesus Nazareno na huwag kayong mabalisa, sinabi rin po niyang manalig kayo sa Diyos. Ang katulad po nito, mga kapatid, ay pag sinabihan kang buksan mo ang pinto, narito ang susi. Ayun, ano? Sa madaling sabi, ang susi para hindi tayo mabalisa ay pananalig sa Diyos. Ito po ang magdudulot sa atin ng katatagan. Ang katatagan po ay hindi ang matibay na paniniwalang sa huli, magiging maayos din ang lahat. Pag-asa ho yan. Lakas po ang hatid nito ng pag-asa. Ang katatagan po ay ang pagiging siguradong may isang bagay tayong nauunawaan. Anuman ang kahinatnan, pananalig po ang hatid nito. Lahat ng ito, minamahal kong mga kapatid, pag pinagsama-sama, ay mag-uudyok nawa sa atin na mas palalimin ang kapasidad nating magmahal.
mas palawakin ang ating pagkakawang gawa at gawing mas totohanan ang pagiging Kristiyano natin sa salita at gawa. And then, maiintindihan po nating wala naman palang kabuluhan ang pagkabalisa. Inuubos lang nito ang ating enerhiya para katakutan ang wala pa nga. Malalaman din natin kung ano ang ibig sabihin para sa atin ng pakikihati sa walang hanggang buhay sa kalwalhatian kasama ni Kristo.